Hindi porket nagkamali ka is yun na yung end of the world. Hindi porket na-reject ka, nagkulang ka, hindi mo nakuha yung mga gusto mo sa buhay, yung manifestation mo, may delay. Hindi porket ganun yung mga nangyayari is katapusan na ng mundo. Yan yung mga natutunan ko before, guys, nung nag-back to scratch ako or nag-back to zero. So, sa manonood ng video na to, at kung yun yung pinagdadaanan mo ngayon, na para bang nagsimula ka ulit, or may delay lang on your part, na bakit ganun, parang ang tagal ng manifestation ko, bakit ganun, ginawa ko naman ng lahat, naging mabuti naman ako, blah 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 blah. So, ang daming mga ganong kwento, 'di ba? Pero, yun lang, this video is for you, and this is a confirmation if napapanood mo to, na everything is in divine's timing. So, we are divinely guided at hindi naman hahayaan yan ni universe or ni God na mangyari sa'yo kung walang dahilan. I know, it's sobrang cliche pakinggan ng line na yon, pero that is the truth. And kapag kasi para kang feeling mo nag-back to scratch ka or feeling mo walang-wala nang nangyayaring maganda sa buhay mo, it's a blessing in disguise, honestly. Like, coming from na sa experience ko before, na noon, akala ko din, sabi ko, wait lang, parang, ano nangyayari? Parang gumuguho yung mundo ko. Parang sabay-sabay lahat. Ano ba yun? Nung pala, yun na yung spiritual awakening. So, kung yun yung pinagdadaanan mo ngayon, ang pagkatapos niyan, like yung next chapter after that, is sobrang dami ng blessings. Like, kasi, ganito yan eh, parang na-hit mo na yung rock bottom. So, sobrang walang-wala ka na sa sunod-sunod na pagkakamali mo, sa sunod-sunod na delay, lahat ng aspect sa buhay mo is hindi maganda, yung katayuan, parang back to zero ka nga. So, na-hit mo na yung rock bottom. So, pagka ibig sabihin na na-hit mo yung rock bottom, there's no way but up. That's one of the golden lessons na natutunan ko. Hindi porket pangit yung nangyayari sa'yo ngayon, is pangit na siya forever. Like, hindi porket talo ka ngayon is magiging talo ka din sa mga susunod na panahon. No. Gamitin mo yung experience na yan, yung pinagdadaanan mo, to shift your reality. So, kung negative yan, gagawin mo siyang positive outcome. So, maging alchemist ka sa mga ganitong sitwasyon. Hinayaan kasi yan ni universe or ni God na mangyari para rin sa'yo. Para mas maayos mo yung sarili mo, para mas maging specific ka sa buhay na tatahakin mo, maayos mo yung habits mo, the way you think. Kasi minsan masyado tayong nakakampante, masyado tayong complacent, parang masyado nang mataas yung tingin natin sa sarili natin na hindi na tayo tumatanggap ng learnings from other people. So, magiging humble tayo kapag nagkaroon tayo ng spiritual awakening. Malalaman natin na hindi pa pala natin alam ang lahat. Ang dami pa pala nating hindi alam. Like, honestly, nung ako din nag-spiritual awakening ako, sabi ko, grabe, akala ko alam ko na lahat, pero nung nagkaroon ako ng enlightenment nga at awakening, na-realize ko din na, gosh, parang 1% lang yung alam ko sa buhay. Ang dami ko pang pwedeng matutunan. So, kapag ipinosisyon mo yung sarili mo sa ganon, ayan, ginawa mo yung sarili mo, ibinaba mo yung sarili mo na to accept everything and to detach from everything, na you're willing to learn from your mistakes, from your rejection, from that negative outcome na nangyayari recently. Kapag hinanap mo yung maganda doon, yun din yung ma-attract mo sa reality mo. Kasi kapag masyado ka na lang tumingin dun sa negative, edi forever ka lang makaka-attract ng mga negative scenarios or negative events for the upcoming days. And para kasing domino effect yan eh. Hindi mo na namamalayan, you're operating from a negative frequency or low vibration. And if you really want to upgrade your life or to do a quantum leap from your reality to your future reality, like from your present reality, to your future reality, is kailangan talaga yung ma-shift mo yung mind mo, even if akala mo gumuguho na yung lahat. You need to level up your perspective, na you have to hold on to your faith sa sarili mo and kay God, na alam mo, pagkatapos nito may magandang mangyayari. Alam mo,
after this mistake, after this rejection, ayun na. Yun na yung breakthrough mo. Yun na yung plot twist na inaantay mo. So, it's one of the 12 universal laws actually na by default talaga, kung pangit yung nangyayari sa'yo, meron niyang kabaliktaran. That is called the law of polarity, or it's also called the law of duality. So, everything may opposite yan. Parang alam mo yung switch ng ilaw, i-on mo and i-off mo. So, kung nasa baba ka ngayon, the next thing, pataas ka na. Okay? So, wag mong tignan ng pangit yung nangyayari sa'yo ngayon. Tignan mo siya as maganda. So, yun din yung mangyayari. Pagka shinif mo yung perspective mo, magiging ganun din yung maa-attract mo sa buhay. Kasi wala naman talagang perfect na tao sa mundo eh. Sino bang taong perfect? So, isa rin yan sa mga natutunan ko din na okay lang magkamali, okay lang ma-reject, okay lang na tawanan ka ng iba. Sa una talaga, pag nagsisimula ka pa lang, madami kang pagdadaanan na gano'n, na rejection, failures, mga mistakes na ganyan. Kasi nga, hindi ka pa naman expert sa field na yon, or wala ka pa masyado experience sa buhay. So, kailangan mo yung mapagdaanan para maging strong ka, para dun sa hinihiling mo. Kasi lahat ng bagay may kapalit. So, let's say, you manifest for this dream, tapos nandito ka, yan. So, ito yung present mo, ito yung dream mo sa future. So, in order ma-close mo yung gap, di ba? Kailangan mo ma-align yung frequency ng future at yung frequency ng present moment. Kailangan mag-match yan. Kailangan mo tumaas sa future yung energy mo. So, paano mo matataas kung hindi mo babaguhin yung sarili mo, di ba? So, it's all about your perception sa sarili mo, yung attitude mo sa buhay, yung self-image mo. Kasi magka-match yun eh. Yung reality na gusto mo sa future at ikaw, magka-match. So, kapag hindi yan nag-align, imposibleng makuha mo yun. So, by default, talagang kailangan may mangyari para magising ka sa katotohanan. Hahayaan ni God yun, na akala mo ang pangit-pangit na nangyayari, gumuguho yung buhay mo. Pero hindi, that's the start of your new beginning, na maganda talaga yung magiging resulta. Akala mo lang pangit, di ba? Parang pagka-renovate ka ng bahay, di ba gigibain mo yung bahay? Kasi tatayuan mo ng mas magandang design. So, ganun din sa pagluluto. Makalat sa una, tapos pagka nagluto ka na, yung finished product, maayos na din yung kusina. So, kumbaga, para siyang pinipurging muna ni universe yung life mo, tinatanggal muna sa'yo yung mga belief system, yung attitude mo, yung habits mo na hindi na nagsiserve in alignment doon sa gusto mong reality sa future. So, it's meant to happen. Divine timing yon. So, wag kang masyadong malungkot. Instead, gamitin mo tong time na to para pagplanuhan na maigi yung future mo, para i-build yung blueprint ng future mo. Kasi isa yan, guys, sa mga ginawa ko before, nung halos parang bumaksak na yung buhay ko, na parang nag-back to zero ako. Sabi ko, instead na sobra kong ma-depress dito, kasi parang, or sobra ko malungkot dito sa sitwasyon na to, nangyari sa life ko, inisip ko, wala namang matutulong kung magmumukmuk na lang ako, like, every single day. Paano aayos yung buhay ko kung lagi na lang akong magmumukmok tapos wala akong gagawin para sa sarili ko. So, na-realize ko yon, and then I let go and I let God do the work for me. Kasi that time, parang feeling mo, di ba, kapag madami kang iniisip, madami kang challenges or problema, parang feeling mo sabay-sabay, di ba? Parang ang bigat, hindi mo alam yung sitwasyon, yung solusyon. So, pagka ganito, yung pakiramdam mo, akala mo walang solusyon, kausapin mo si God or si Lord, si Jesus Christ, universe, kung anong tawag mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya lahat nung pinagdadaanan mo. As in, like, kausapin mo siya, kuwari sa kwarto mo, diba? Kung saan may tahimik na lugar, pumunta ka doon sa tahimik na lugar, imaginein mo na katabi mo siya, and then sa Kanya mo ikwento lahat. Mas makakatulong yun. Kasi magugulat ka na lang when you surrender everything to God. Magugulat ka sa mga susunod na mangyayari. Parang, ganun. Magic. Kasi, parang, maano ka,
masyashock ka na lang na parang, wow, everything is working out in my favor. Parang ganon, na dati akala mo walang solusyon. Tapos parang, nung after mo siya kausapin, after you surrender everything, and after you ask for guidance, unti-unti na ayos yung buhay mo. May nakikilala kang tao, natutulong sa'yo. May biglang nag-hiring na job opportunity. May biglang naisip kang idea. Kumbaga parang, you're guided, no? Parang inaantay ka lang naman ni God na lumapit sa Kanya sa mga ganong sitwasyon. Kasi matagal na naman siyang nandyan para sa'yo. So, yun na nga. Kaya nga sabi ko nga, minsan, yung mga nangyari sa atin na delay, para i-humble tayo. Para humingi pa rin tayo ng guidance sa Kanya na walang masama, no? Walang masama na humingi ng tulong kay God. For me, that's one of the best things na magagawa mo sa sarili mo, to acknowledge His presence. And, magugulat ka na lang talaga, parang miracle. Literal na miracle talaga, na parang bilis ng panahon, na parang, wow, parang kailan lang, ang dami mong problema. Tapos, nung night na nag-surrender ka, after that, the following weeks and days, parang naging magaan na lahat. Kasi tinanggal mo na yung baggage mo, yung emotional burdens mo sa sarili mo. So, for me, kapag ka alam mong walang-wala ka na talaga, you can do that. Like, ginawa ko din yung before. Pero, take note hindi lang sa times na malungkot tayo is kakausapin natin ng Diyos or si universe, Jesus Christ. Kung ano mang tawag mo sa Kanya. Yan din, isa yun sa natutunan ko na kahit masaya yung nangyayari sa'yo, kahit medyo hindi, katamtaman lang, dapat mo pa rin siya araw-araw kausapin. Kasi majority of us, ang nangyayari kasi naaalala lang natin siya kapag may problema tayo. So parang pangit naman nun, no? So, dapat kahit nasa winning season tayo, maalala pa rin natin siya. 'Di ba? You get my point. So, anyway, yeah. So, kinakailangan mangyari ang lahat ng bagay para makuha mo yung reality na gusto mo sa future. Everything will be okay. You just have to visualize. You have to persist do sa assumption mo as if yung future mo is nandito na. So, even if lagapak ang buhay mo ngayon, you shift your focus, you shift your attention to the frequency of your future, you visualize everything as if it's already done. So, for context, ganito yun. Ano nga ba ang mangyayari sa'yo after 1 year? After 6 months? Or the next month? Ano nga ba yung dream life mo? Saan ka nga ba magiging masaya? Ano bang makakapagpasaya sa'yo? So, yung mga ganong katanungan, yun yung isipin mo mabuti sa panahong parang bumabaksak na yung lahat. Parang akala mo wala nang hope sa life mo. And then, maganda sana isulat mo siya sa isang papel. Mag-brainstorm ka ng mga gusto mong pwedeng gawin sa buhay mo. Kasi ganun din yung ginawa ko noon eh. Ito, mayroon ako ditong journal, guys. And literal ginawa ko siya. Hindi ko i-recommend sa inyo ang isang bagay kung hindi ko pa siya nagagawa. So, ito yung journal kong yun. Like, every day, lagi ako nagbe-brainstorm every morning ng ideas. Paano nga ba mapapaganda yung buhay ko? Ano nga ba yung makakapagpasaya sa akin? Ano nga ba yung future na gusto ko? Sino nga ba ako sa future? Ano ba yung ginagawa ko sa future? Alam mo, may mga ganong questions ka dapat sa sarili mo. And then you write it down. And for me, it's a form of documentary. Kasi mababalikan mo to pag may journal ka. Kapag ka naging successful ka na, sobrang nakakakilabot na meron kang documentary nung nung progress mo simula nung nasa mababa ka. I'm sorry. Nabubulol pa ako. But, yeah. Ayan o. Ang dami ko ditong sinulat, guys. That time, gusto kong i-manifest yung 60,000 pesos monthly. Kasi magkano lang ba yung salary ko noon? Napakababa. So, lagi ko sinusulat yan. 60,000, 60,000. So, kung ano man yung manifestation method nyo,
go, no? Pero ang nire-recommend ko kasi talaga dito sa YouTube channel ko is all about law of assumption, law of attraction, all the universal laws plus scripting. So you write it down on a piece of paper as if it's already done. As if nasa present reality na lahat ng gusto mong mangyari. Isulat mo and i-address mo kay God. And then, pagkatapos nun, every night, bago ka matulog at pagkagising mo sa umaga, basahin mo yung journal na yon, yung sinulat mo dun sa papel. Huwag mong kakalimutan ha. Always remember your future. Kasi usually ang tao, mas inclined tayo sa nakaraan, mas addicted tayo sa nakaraan kaysa sa future. So, tendency, if we operate from our past self every single day, we react from our past self, nagbabase tayo sa dating tayo, pagka may triggers tayo, so hindi tayo makakaalis sa loophole, and then tendency nga we will forget the future. So the thing is, we have to remember the future, and para matatak yun sa subconscious mind natin na hindi pa man nangyayari, inuunahan mo na ito yung mangyayari. Kasi our subconscious mind doesn't know the difference between imagination and reality. So, why not use it sa advantage mo, no? Kasi, di ba ang tao, mahilig tayo mag-overthinking, mag-negative thinking. So, why not i-reverse natin? Instead na negative thinking, positive thinking, or thinking in advance, or law of assumption yung gagamitin natin, 'di ba? We assume the best case scenario, we assume na as if nakuha na natin yung gusto natin, as if it's done, as if ito na siya. So, ano ang feeling na nandito na yung gusto mo? So, you have to ask yourself, ano nga ba yung mararamdaman ko kapag ngayong araw na to, nakuha ko na yung gusto ko, na pinagdadasal ko? Paano ako magre-react? Paano ako mabubuhay everyday? Magbabago ba yung lifestyle ko? Ano ba magbabago sa akin? 'Di ba? Magiging matulungin ba ako, mapagbigay? Ano ba? Reregaluhan ko ba yung parents ko? Ititreat ko ba sila? Ititreat ko ba yung sarili ko? Ganyan. So, you have to ask yourself those questions. And then, after that, na nag-specific ka, you have to visualize that every day. Like, before you fall asleep at pagkagising mo sa umaga, yung event na nagsisignal na as if nasa sayo na yung minamanifest mong reality. So, again, kahit na bumabaksak yung nangyayari sa buhay mo, feeling mo ang malas-malas mo ngayon, wag yun yung titignan mo. Oo, nangyayari yan sa reality mo, pero it doesn't mean na ganun siya forever. So, you have to operate from your future self, from the frequency of your future, na huwag ka masyado magbase sa 3D reality or dun sa 5 senses mo. Okay? Kapag masyado ka dyan nagbase, pagka super logical ka, hindi mangyayari yung quantum leap in a short span of time. So, nasa sayo yung susi ng lahat. So, you have to persist, no, dun sa assumption na as if nagbago na yung buhay mo. As if naging okay na lahat. As if nagkatrabaho ka na. As if ang dami mo ng pera sa bank account mo, as if nahanap mo na yung the one, kung ano man yung ano mo ngayon, pinoproblema mo ngayon sa time na pinapanood mo tong video na to, it's up to you at the end of the day. So, hopefully guys, may nakuha kayong something dito sa video na to, and I hope this will change your life, kasi yung shinare ko ngayon, nabago nito yung buhay ko. At sa lahat naman ng contents ko, lagi ko tong sinasabi. So, kung hindi nyo pa ako na-follow dito sa YouTube, i-follow nyo na ako dito. I do live stream sa TikTok at dito sa YouTube. So, yeah. Kapag may na-manifest kayo, after nyo mapanood tong video na to, mag-comment kayo sa comment section. And super excited ako basahin lahat ng mga manifestation stories nyo. And hopefully guys, mas madami pa tayo, mas magandang ma-upload dito sa YouTube ko. Anyway, thank you so much for watching. See you on the next one.